Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon akida insyaAllah at tinatalakay pa rin natin yung Kitab at-Tauhid. At itong reference natin, insyaAllah mahaba-haba pang talakayin nito. Nasa mga 10% pa lang tayo ng libro. Sumunod, yung hadith, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-asghar fasu'ila anhu faqal ar-riya. Iniulat ito ni na Imam Ahmad at iba pa. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinaka nakakatakot sa mga kinatatakutan ko para sa inyo ay ang syirkun asgar. Maliit na syirk. At nagtanong ang mga sahaba, ano ito? At sinabi niya, ar-riya, ang pagpapakitang tao. So dito, akhwaf, ito yung kumbaga pinaka kinatatakutan, galing ito doon sa salitang khafa. Akhwaf, pinaka kinatatakutan o pinaka nakakatakot. Sa mga kinatatakot-takutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa mga Muslim, ang syirkun asgar, at ito nga ang tinutukoy niya dito ay ang riya. Marami pang ibang uri ng syirkun asgar, di ba? Ano-ano iba pang syirkun asgar? Ano? Yung tiyara, yung paniniwala sa mga pamahiin o mga pangitain, yun ay syirkun asgar din na may tuturing. Yung panunumpa sa ngalan ng iba pa liban kay Allah, syirkun asgar. Yung paggamit ng salitang law o yung kumbaga sa Tagalog, kung halimbawa, sasabihin mo yung isang bagay na parang nagsisisi ka, kung hindi ko sana ginawa yun, sana hindi nangyari to, ganito, ganyan. Yun ay shirk din. Yun ay shirkun asgar kasi yun ay parang kawalan mo ng pananalig sa pagtatakda ni Allah. Kumbaga, iniisip mo na meron kang kakayanan na baguhin ang itinakda ni Allah. So kung merong masamang mangyayari sa iyo, huwag natin sasabihin ang ganito. Na kung di ko sana nakilala yan, kung di ko sana niligawan yan, o di ko sana napangasawa yan, mga ganung bagay, yun ay hindi magandang pananalita. At yun ay shirk sa pamagitan ng pananalita. Hindi naman siya shirk na kufur, kasi asgar nga lang ito, pero ito ay shirk pa rin. So yung riya na tinutukoy dito, ma huwa riya? Ano ang riya? Ang riya ito ay kumbaga, tinatranslate bilang pagpapakitang tao. Pero ito ay galing sa salitang ra'a. Ano ibig sabihin ng ra'a? Nakita. Nakita niya. O riya, ibig sabihin nagpapakita. Nakatulad din nito yung isa pa na bagaman hindi nababanggit dito, yung tinatawag na sum'a. Yung sum'a naman, ito yung pagpaparinig. Yung pinaparinig mo yung mabubuti mong gawa. Riya, pinapakita mo yung mabubuti mong gawa sa layunin na purihin ka. Sumu'a, pinaparinig mo yung mabuti mong gawa sa layunin na purihin ka rin ng tao. So sabi, ma huwa riya? Anong riya? Walimada khafahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi. Bakit ito kinatakutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasama? At siyempre sa mga Muslim na rin sa pangkalahatan, wadkur alaqatal hadith bilbab. At banggitin kung paano nababagay o nung kinalaman ng hadith na ito sa chapter na ito tungkol sa shirk o sa panganib ng shirk. So dito, al-jawab, ar-riya'u ma'khudun min ar-ru'ya. Ang salitang riya ay nanggaling nga sa salitang ru'ya. Ru'ya, ibig sabihin ng ru'ya, pagkakakita. Yung ra'a, ano yun? Isim o fi'il?
fi'il. Pero yung ru'ya, isim. Ra'a, nakita niya. Yung ru'ya, pagkakakita, kumbaga. Ru'ya, pagkakakita. Kaya nga kapag Ramadan, bago mag-Ramadan, mayroong tinatawag na, ru'yatul hilal, pagkakakita o pagtingin sa buwan para malaman kung Ramadan na. So ganun din pagtapos ng Ramadan, meron uling ru'yatul hilal para malaman kung tapos na ba ang Ramadan. So yun yung ru'ya. At doon ang galing ang riya. Wahiya ay yatadahara al-insanu bil a'malis salihati liyahmadahun nasu, na ang riya, ito ay ang anyatadahar, ibig sabihin gawing hayag, ipakita ng tao ang kanyang a'malos salihah. Ano yung a'malos salihah? Mabubuting gawa para purihin siya ng mga tao. Liyahmaduhu annas, upang purihin siya ng mga tao. Yun talaga yung layunin niya. Yun talaga yung layunin niya. At maaaring mangyayari ito na umpisa pa lang, bago pa niya gawin yung gawaing mabuti, ang layunin na niya ay magpakitang tao. O habang ginagawa niya, ang layunin niya ay magpakitang tao. O minsan kahit tapos na ang gawaing pagsamba, maaring makakagawa pa rin siya ng papapakitang tao sa pamagitan halimbawa ng pagpaparinig na ginawa ko to, ginawa ko yan. Yun yung sumaa na tinatawag. Maaring mangyayari pa rin ang pagpapakitang tao sa pamagitan niyon, maaari pa rin mangyari ang pagpapakitang tao kahit tapos na ang gawaing pagsamba. Kaya nga, kung nagtataka kayo, bakit pagkatapos ng sala, ano ba ang unang sinasabi pagkatapos ng sala? Astaghfirullah. Hindi natin sinasabi, alhamdulillah, subhanallah, astaghfirullah agad dahil sinasabi ng mga scholar, umihingi tayo ng tawad kay Allah na maaring nagkukulang tayo sa sala. At totoo na maaring magkukulang tayo sa sala. Kasi di ba merong hadith, yung Satanas kapag nag-aadan, anong ginagawa ng Satanas? Tumatakas, lumalayo, tapos pagkatapos yung adan, babalik naman siya, tapos pag mag-ikama, tatakas na naman yun, pagkatapos mag-ikama, babalik. At yun na habang nagsasala ang tao, siya ay bumubulong sa puso ng tao para isipin ng tao yung kung ano-anong bagay. Maalala mo yung trabaho mo, maalala mo yung asawa mo, maalala mo yung cellphone mo, at kung ano-ano pang bagay. At maaring kahit hindi si Satanas ang mag-iimpluwensya sa tao, may isip ito ng tao. Kasi ang tao mainipin, di ba? Mainipin yung tao, so maaring sa sala, lalong-lalo na yung tao, hindi siya nakakaintindi ng Arabic, hindi niya naiintindihan yung binabasa ng imam, kung ano yung kahulugan, inaantok na siya, natutulog na siya, nabubwisit na siya sa imam. So maaring ganun, kaya nagsasabi tayo ng astaghfirullah. Siyempre, isa rin sa maaring magawa ng tao na paglabag sa sala, yung maaari siyang dapuan o datnan ng pagpapakitang tao habang siya ay nagsasala. Na maaring bubulungan siya ng kanyang sarili, bubulungan siya ni Satanas na magpakitang tao habang siya ay nagsasala. Ibig sabihin sa kalagitnaan ng sala. Maaring mangyari yun eh. Umpisa ng sala, ikhlas, malinaw para kay Allah. Pero bandang huli, nagbabago ang iyong puso at maaring ikaw ay nagpapakitang tao na. Waqafahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi li'annahu aktharu mawafaqatu lin-nafs wa mahabbatun laha wa ashalu lin-nufudi ilaiha. Bakit ito pinakakinatakutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanyang mga kasama? At dito binabanggit para sa kanyang mga kasama, pero ang katotohanan dito para ito sa lahat ng mga Muslim hanggang sa dulo ng panahon. Dahil daw ito raw ang aktharu muwafaqatu lin-nafs. Ito raw ang pinakahinahangad ng sarili.
Ng tao pala, ang sarili natin ay likas na naghahangad na tayo ay mapuri. Likas na sa tao yung mapupuri tayo, naghahangad tayo na tayo ay mapupuri o magiging katanggap-tanggap sa mga tao. Pero normal ito dahil hinahangad natin na makapagdulot tayo ng mabuti sa ating kapwa. Pero ito ay magiging shirk kung naghahangad na tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Na literally, nagiging shirk ang pagpapakitang tao dahil ang tao, kanino ba siya dapat humihingi ng gantimpala? Kay Allah. Pero nagpapakitang tao, humihingi siya ng gantimpala kanino? Sa kapwa niya, tao. So, kaya siya nagiging shirk. At ito nga ay, kumbaga, natural sa tao na naghahangad siya na siya ay mapuri at iba pa mga katulad nito. At ang pagpapakitang tao ay kamahal-mahal daw sa tao. Dahil nga, yun nga katulad na banggit ko kanina, meron tayong natural na kagustuhan na makapagdulot ng mabuti sa kapwa at hindi makapaminsala, pero minsan nagiging baligtad. Naghahangad na rin tayo ng kabutihan mula sa ating kapwa. At ganyan din, madali itong magawa. Ashalulin nufudi ilayha, ang pagpapakitang tao ay madaling gawin ng tao. Napakadali na halos hindi na nga niya ito napapansin sa kanyang sarili. At maari pa nga ng tao ay nag-aakala na siya ay gumagawa ng isang mabuting gawain na inakala niya na ito ay walang halong pagpapakitang tao. Katulad nga lagi kong binabanggit, gabuhok na lang ang pagitan ng pagpapakitang tao at ng pagbabalita natin ng ating mabubuting ginawa o kaya paghihimok sa mga tao para gawin ang mabuti, pangangaral, lalo na sa panahon nga natin ngayon. Yung mga vlogger, so sinasabi nila lagi, like, share, subscribe, maaaring iniisip nila para sa kabutihan, para dumami yung mararating ng kanilang mensahe. Pero maaaring hindi na nila napapansin dahil nililinlang na nila yung sarili nila. Maaaring nalilinlang na ng tao ang kanyang sarili sa pagpapaakala sa sarili niya na hindi siya nagpapakitang tao, pero siya pala ay nagpapakitang tao na. Kaya nga mahalaga sa tao na paalalahanan palagi ang kanyang sarili na gawin ang mga gawaing pagsamba alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang tunay na maggagantimpala ng kanyang mabubuting gawain. Subahan nila makikita natin na ang marami sa mga tao na hindi masaya, yung mga tao na miserable yung buhay nila. Ito yung mga tao na iniugnay na nila sa ibang tao ang kanilang kaligayahan. Yung nagiging maligaya lang sila, natutuwa lang sila kapag pinapansin sila ng ibang tao, pinupuri sila o ano paman. Hindi ganun. Ang kaligayahan natin ay marapat na nakasalalay sa pagtugon natin sa dakilang layunin kung bakit tayo nilikha. At ano yun? Sa pagsamba kay Allah ng nag-iisa at walang katambal. So yun. Hindi yung maglalagay tayo ng katambal ni Allah, nagagawa tayo ng gawain para sa kanila. At dinugtong dito wa alaqatul hadith bil babi annahu idza kana shirk al-asghar mukhawwifan ala sahabati ma'a kamali imanihim fayanbaghi laka ayyuhal muslim an takhafa min al-akbari wa asgari li da'fi al-iman. At ang kinalaman daw ng hadith na ito, sa chapter na ito, sa panganib ng shirk, dahil kung ang mga sahaba ay natatakot sa shirk, malaki man na shirk o maliit na shirk, kung ang mga sahaba natatakot sila sa shirk kahit matatag ang kanilang pananampalataya, ikaw na Muslim na mahina ang pananampalataya, ay mas marapat na matakot sa shirk.
Pwera na lang kung nililinlang mo nga ang sarili mo na iniisip mo na matibay ang iyong pananampalataya. At meron talagang taong ganun. Maaring merong taong ganun na nililinlang niya ang kanyang sarili, nag-aangkin siya sa kanyang sarili na malakas o matibay ang kanyang pananampalataya, mas mataas ang iman niya kaysa dun sa ibang tao, mas mataas yung iman niya kaysa dun sa imam, kaysa dun sa ustad, kaysa dun sa kung sino-sino. May taong ganun. May taong ganun. Kaya ang sidik o yung pagiging makatotohanan ng Muslim sa kanyang sarili, ito ay magdudulot sa kanya ng napakaraming kabutihan, insyaAllah. Dahil alam niya kung siya ay nagkakasala, hihingi siya ng tawad kay Allah. Di ba? Kaya nga, sinasabi ng mga scholar, di ba merong mga syurutut tawbah, mga kondisyon ng pagbabalik loob kay Allah. Unang-una rito yung nadam, yung pagsisisi sa ating mga kasalanan. Pero, paano tayo makakapagsisi sa ating kasalanan kung hindi naman tayo umaamin na tayo ay nagkasala pala? Diba? So, ang nadam, oo, kondisyon ng tauba, pero para matupad ang nadam, dapat merong ikrar, merong pag-amin sa ating mga kasalanan. Dapat magiging totoo tayo sa ating mga sarili, inshallah. So, meron pang isang hadith, at sinabi rito, iniulat ito ni Imam al-Bukhari, man mata wa huwa yad'ullaha niddan dakhalan nar. Mali pala. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Sino man daw ang mamatay at siya ay namatay na nananalangin sa iba pa liban kay Allah bilang katambal ni Allah, siya ay papasok sa impyerno. So sinabi rito tungkol sa hadith na ito, ishrah hadal hadith wa malladhi yakhruju qawluhu man mata wa ma ma'na ad-du'a huna wa mal maqsudu bin naddi wa ma alaqatul hadith bil babi wa mal ladhi yustafadu minhu. Ipaliwanag daw ang hadith na ito. At ano ang ibig sabihin ng sinabi nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano raw ang tinutukoy niya rito na dua? At ano yung tinutukoy na nidda o katambal? At anong kinalaman ng hadith na ito sa chapter na ito sa panganib ng shirk? At ano ang mapapakinabangan mula rito? So sinabi, akhbara sallallahu alaihi wasallam, anna man ashraka billahi wa mata ala syirki wa lam yatub dakhalan nar. So, sinabi dito, sino yung sinabi na papasok sa impyerno? Yung nanalangin sa iba paliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang nilinaw dito, ashraka billah wa mata ala syirk wa lam yatub. Yung tao na papasok sa impyerno ay yun lamang may taglay ng tatlong bagay na tinukoy sa hadith. Siya ay nag-shirk, nagtambal kay Allah, namatay siya sa shirk na yon, na ginagawa niya yung shirk na yon na hindi siya nagbabalik loob kay Allah. So, ibig sabihin, maaring merong tao na nakapag-shirk, pero hindi niya naman kinamatayan yung shirk na yon dahil nakapagbalik loob siya kay Allah. So, meron siya pag-asa na mapapatawad siya ni Allah at hindi na siya papasok sa impyerno dahil sa kasalanan na yun. Okay? So, hindi porke nakapag-shirk ang tao ay diretso na siya sa impyerno dahil ang tinutukoy din dito, kasama sa mga tinutukoy dito kung karapat dapat ba siya sa impyerno ay kung namatay ba siya na nagsishirk o kung hindi ba siya nagbalik loob sa shirk. So lahat ng bagay ay mayroong pagbabalik loob mula rito. Ang lahat ng kasalanan ay mayroong tauba kasama ang shirk. Ang lahat ng kasalanan ay mayroong tauba, mayroong paghingi ng tawad kay Allah at mayroong kapatawaran insyaAllah. Kahit bago pa tayo mamatay, patatawaran na ito ni Allah kung tayo ay nagbabalik loob kay Allah mula sa shirk o pagsamba sa iba paliban kay Allah. Na mula rito, makukuha natin ngayong aral na
Para sa ating mga Muslim, totoo nga na mas nakakatakot ang syirkun asgar dahil para sa atin, lalong-lalo na kung nauunawaan natin ang relihiyon, madali na lang natin maiiwasan yung iba pang malalaking shirk, di ba? Sinong gagong Muslim na nakapag-aral naman ang sasamba sa rebulto? Alam niya na mali yun. O sino bang gagong Muslim na nakapag-aral naman pero ginagawa pa rin niya yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan? Walang gagawa ng ganun. Pero maaring mangyari na may Muslim na nakapag-aral naman o meron namang iman, pananampalataya, pero maaring siya ay nagpapakitang tao. At hindi niya alam o hindi niya inaamin sa kanyang sarili na siya pala ay nagpapakitang tao. So may kita natin dito yung panganib talaga ng maliit na shirk. Sa muli doon sa paliwanag sa hadith na sino man daw ang mamatay na nananalangin sa iba pa liban kay Allah ay papasok sa impyerno. Wa yukhraju qawluhu man mata wa taba qabla an yamut. At hindi kasama daw dito, exempted dito syempre, yung sino man na mamatay pero nakapagbalik loob siya kay Allah bago pa man siya abutan ng kamatayan. Nakapagbalik loob siya mula sa shirk. So ano yung dua naman na tinutukoy dito? Wa ma'na dua hada sarf ayno min anwa'il ibada li ghairillah. So dito sa hadith na ito, di ba sabi, man mata wa huwa yad'u lillahi nadda, sino man ang mamatay at siya ay nananalangin sa iba paliban kay Allah. Actually, ang dua pala na tinutukoy dito ay ang mga ibada sa pangkalahatan. Hindi lang yung dua na panalangin. Ulitin natin, wa ma'na dua huna sarfu ayyi naw'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Ang paglalaan, pagtutuon ng anumang uri ng pagsamba sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, di ba natukoy na natin nung nakaraan, maaring mahati sa dalawa yung dua. Yung dua talab at yung dua ibada. Dua talab, yung dua na ikaw ay nangihingi kay Allah. O Allah, biyayaan mo ko, Allah, patawarin mo ko. Meron kang talab, meron kang hinihingi. At dua ibada, ito naman yung dua na kalakip ng bawat gawaing pagsamba na gawin mo. Salah, pagbabayad ng saka, pagbibigay ng sadaka, hajj, umrah, fasting. Hindi naman yun literal na dua, di ba? Pero yung mga bagay na yun ay ginagawa mo na ikaw sa puso mo ay naghahangad kay Allah ng gantimpala. Kaya siya ay dua, ibada, ginagawa mo yun ng merong ihtisab, pag-asa sa gantimpala ni Allah at pag-asa sa iba pang mga kalakip na kabutihan ng gawain na yun ng pagsamba. Gawain na yun na pagsamba. So itong dua pala na ito ay tumutukoy sa lahat ng mga gawaing pagsamba. Hindi lang yung dua na humihiling ka kay Allah. At yung nad na tinutukoy dito, yung nadda, plural niya andada, andad, huwa syabihu wal mathil. Ito raw ay ang pagkuha ng anumang katulad ni Allah. Katulad saan? Katulad ng pananalangin sa Kanya. So anumang tao, bagay, hayop, anghel, demonyo, konsepto, ideolohiya na ginagawang katambal ni Allah, ibig sabihin pinaglalaanan ng pagsamba na dapat kay Allah lang, yun ay shirk. Kaya nga di ba, yung dulo ng lupang hinirang, ano yung dulo nun? Ang mamatay ng dahil sa'yo? Walang pwedeng kamatayan ng tao, liban na lang para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo pwedeng mamamatay para sa iba pa, para sa tao, para sa bayan. Ang kamatayan natin ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang dapat.
وعلاقة الحديث بالباب أنه جاء مهدورا ومخوفا من الشرك في أي نوع من أنواعه. At ang kinalaman daw ng hadith na ito sa chapter na ito tungkol sa panganib ng shirk. Ang hadith na ito ay nagbababala at nagbabanta sa atin laban sa shirk, sa anumang uri ng shirk. Lahat ng uri ng shirk. As in lahat. Malaki man o maliit. Kasi nga, bakit karugtong ng pagtalakay sa Shirkun Asgar ang hadith na ito? Kasi ang tinutukoy dito na mata wa huwa yad'u lillahi nadda, namatay na nananalangin o gumagawa ng iba pang gawaing pagsamba para sa iba paliban kay Allah o para sa mga katambal ni Allah, hindi lang ito Shirkun Akbar. Ito ay Shirkun Asgar din. Ibig sabihin, ang tao na mamamatay, na nagpapakitang tao, sinasabi nga ng mga scholar, impyerno rin. Impyerno rin. Na may mga Muslim maaring minamaliit nga nila yung Shirkun Asgar, iniisip nila na ang epekto lang ng Shirkun Asgar ay ang pagkawala ng gantimpala ng mabuti nilang ginawa na merong riya. Pero hindi, impyerno rin yun. Nagsala ka na para magpakitang tao, nagdaawa ka para magpakitang tao, nagpasyahada ka o kung ano namang ginawa. Hindi lang epekto nito. Kumbaga, ang epekto nito ay hindi lang pagkawalan ng gantimpala ng daawa mo o nung pangangaral mo, nung khutba mo, nung pagpapasyahada mo, ano pa man. Kung hindi ka nagtauba sa pagpapakitang tao, impyerno rin. Yun nga lang, maaring mapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong pagpapakitang tao, pero syempre hindi tayo maaring magbabaka sakali. Isipin natin, maliit na shirk lang naman yan, baka sandali lang ako sa impyerno, baka isang minuto lang. Sino nagsabi sa'yo? Paano yan kung yung pagpapakitang tao mo pala? Umabot na sa nifaq. Umabot na sa pagiging mapagpanggap. Umabot na sa pagpapanggap na Muslim. Kasi nakikinabang ka sa pagsikat mo Nakikinabang ka sa pagsikat mo. May pera, may impluensya, inimbitahan ka lagi ng mga politiko, nilapitan ka ng mga babae. Yun ang intention mo. Hindi na para kay Allah. Kufur yun. Ang nifaq ay kufur. Ang pagpapanggap na Muslim ay kawalang pananampalataya. Kufur ang nifaq. Pero ito yung nifaq na etikadi na, yung nifaq na nasa paniniwala. Bukod pa ito doon sa nifaq na amali, pagiging ipokrito sa ugali. Okay? So mayroong ipokrito sa kanyang paniniwala, meron ding ipokrito sa kanyang ugali. Maaari silang tawagin parehong munafik. Pareho silang ipokrito, pareho silang mapagpanggap, pero pareho ito nga na mapanganib din na katangian. So muli, itong hadith na ito, man mata wa huwa yad'ullaha niddan dakhala an-nar. Sino man ang mamatay na siya'y gumagawa ng gawaing pagsamba o naglalaan ng mga gawaing pagsamba para sa iba paliban kay Allah, ipapasok sa impyerno. Hindi lang ito para sa Shirkun Akbar, ito ay para rin sa Shirkun Asgar. At panghuli, sinabi, وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ دَعْوَةَ غَيْرَ اللَّهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ شِرْكٌ أَكْبَرٌ. At gayon din makuha nating aral na ang sino man ang manalangin sa iba pa, liban kay Allah, lalong-lalo na sa mga bagay na si Allah lamang ang merong kakayanan dito, siya ay nakagawa rin ng Shirkun Akbar. Actually, hindi lang ito sa sa dua. Maring hindi mo iniisip na ikaw ay nagdudua, pero ikaw ay humihiling sa tao na gawin ang isang bagay na si Allah lang ang makakagawa, maaring nakagawa ka na ng Shirkun Akbar. Sasabihin mo sa doktor, buhayin mo yung anak ko. Meron kang anak na matay. Galit ka, pinilit mo yung doktor, buhayin mo yung anak ko, buhayin mo yung anak ko. Yun ay pananalita rin na may shirk.
pananalita rin na may shirk o pagtatambal. Kasi si Allah lang naman ang maaring bumuhay. At meron ngang, nabanggit ko na ito nung nakaraan yung tinatawag na al-madadu lil gaib, yung paghingi ng tulong sa isang gaib. Ano ibig sabihin ng gaib? Absent, wala, hindi mo siya kaharap, hindi mo siya kausap, wala kayong ugnayan, pero humihiling ka sa kanya, humingi ka sa kanya ng tulong. So ganyan yung ginagawa ng mga Sufi sa kanilang mga awliya. Meron silang awliya, banal na tao na namatay na, santo, humihiling sila doon ng tulong. Humihiling sila doon ng tulong. At yun ay shirk pa rin. Kahit humihingi ka ng tulong sa nanay mo na wala naman dito, yun ay shirk din. Yun ay shirk din. Kaya merong isang kataga sa Tagalog. Alam mo yun, Omar, yung inay ko po. Di ba kataga, sinasabi ng mga Tagalog, pagka natatakot sila, inay ko po. Tinatawag niya yung nanay niya na wala naman doon. Yun ay, syempre, depende pa rin sa intention, pero yun ay kataga na maaring sinasabi lang ng dila, pero ang pinanggalingan nun ay shirk at mas marapat na iwasan. May bumagsak, bababagsakan ka. Sa halip na si Allah yung tatawagin mo, tinatawag mo yung nanay mo. Inay ko po. So yun ay salita na maaring magsasadlak din sa tao sa shirk. Kasi yung paghingi niya ng tulong ay technically si Allah lang ang merong kakayanan na makagawa nun. Sa panahon na yon na hindi naman niya kasama yung nanay niya, bakit niya tatawagin yung nanay niya? Pero halimbawa, hingi ka ng tulong sa tao na andyan naman, hindi yun shirk, syempre. Nabagsakan ka ng bagay, nadaganan ka, humingi ka ng tulong, hindi yun shirk, syempre. O wala nga yung nanay mo, gaib, pero pwede mo naman siyang tawagan sa telepono. Hindi yun shirk, kasi meron namang direktang ugnayan. Pero, yung tatawagin mo siya na wala naman kayong ugnayan, kumbaga, hindi naman kayo magkausap, hindi naman kayo nagtatawagan sa cellphone, hindi naman kayo nagsusulatan sa sulat, yun ay shirk din na may tuturing. Maaring hindi yan napapansin ng mga tao, o maaring sa iba't ibang kultura, may iba-ibang expression, paraan na, halimbawa, may mga relihiyon na yung meron silang tinatawag na ancestral worship, mga Koreano, mga Inchik, maaring nagagawa nila yan, na humihingi sila ng tulong sa mga namatay na. At ginagawa nga pala, naalala ko nga pala, naging biro pa nga yan naging joke pa yan, naging meme pa yun na di ba pag may mamamatay, namatay yung yung nanay, sasabihin ng anak, nanay, gabayan mo kami tatay, gabayan mo kami, protektahan mo kami palagi. Di shirk din. Shirk din yun. Naging meme pa nga yun Nung sinabihan daw yung tao, sumagot siya. Lahat na lang ba sa akin? Namatay na lang ako, sa akin pa rin kayo aasa. So yun ay shirk din. May gumagawa pa rin, di ba? Minsan may mapapanood ka sa TV, ganyan, namatay yung niya, yung anak niya. Hindi ako nalulungkot masyado kasi alam ko, gagabayan niya ako. Yun ay shirk. Ba't ka gagabayan ng anak mo? Si Allah ang naggagabay. Si Allah ang naggagabay. So lahat ng mga bagay na ito, kung titignan mo, parang maliit na bagay lang. Pero yun ay para sa mga hindi talaga nag-aral ng akida o ng tamang pananampalataya. Pero tayo, alhamdulillah, ginawa na ni Allah na malinaw sa atin ang ating relihiyon. Ginawa na itong perpekto ni Allah. Ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maliwanag. So pag-aralan natin at isabuhay, inshallah, dahil dito nakasalalay ang tagumpay natin sa mundong ito at sa kabilang buhay. So tutuloy natin ito next week. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.